Hindi nga, alis ka eh. Hello guys, napapakinggan na natin si Kuya Renzo, ang CEO ng X-Pro. Pakinggan natin kung paano niya inarap yung fear, hesitation niya at paano na siya naging ngayon. So pakinggan po natin guys. Hello guys, hello Paul. Good morning. Morning. Thank you sa privilege na may share yung kwento ko sa'yo kasi tingin ko naman napaka shaky noon na, pero nakikita ko kasi yung galaw ni Lord sa buhay ko, tsaka yung pagsisikap talaga, tsaka yung tiyaga. Noong una kasi talaga hindi ko man expect na magkakaroon ako ng business. Hindi ko rin expect na magkakaroon ako ng mga worker or company, maging CEO, di ba? Hindi talaga eh, hindi natin alam eh. Kasi nung una lang, nung after ko kasi mag-aaral, biruin mo, double degree ako. May degree ako ng Bachelor of Science in Business Ad. Tapos may accountancy pa ako. Pero pumasok ako sa isang restaurant na accounting assistant, tapos inventory. Ano yung habang nag-aaral ka? Tatrabaho Ay hindi, tapos na yun eh. After pandemic kasi yun, gahanap ako ng work. Medyo yung heart ko kasi takot. So yun, pinasok ako doon. Mostly, biruin mo doon, nag-aral ka ng ilang taon, 7. Nagsimula ka dun kuya sa Oo. ganong klaseng trabaho. Yeah, nag-aral ka ng 7 taon para lang magbuhat ng mga beer. Mag-check na. Ba yun, kuya? Ay hindi. Nung una kasi, syempre, kailangan mo ng pera pare. Kailangan mo ng hanap buhay, experience. Mostly kasi ako dati, puro experience lang. Try ko yan. Baga, wala kang direction ba? Nahirapan ako. Piruin mo, sahod mo lang nun. Baba, 400 lang yata eh. Isang araw na yun. 450. O hanggang Sabado, pumapalo lang ako ng quincenas. 5,000, 6,000. Nahirap ang buhay. Anong Kaya taon yan kuya? Yung ganun. siguro 2021 to 2023. Doon ako nag-umpisa eh. Yeah. So yun, 2 years ako nagkaganon. Pero nag-enjoy ako ah. Honestly, nag-enjoy ako. Kasi nakita mo yung humbleness ng buhay. Tsaka hindi lahat masaya, hindi lahat okay. Ngayon kuya, sa ngayon taon, 2026, nasa ilan na? Naging 10 beses ba? O yung Hindi ko nasasabi kasi hindi siya biglaan. Hindi siya bigla. Kailangan mo kasi magsikap. Sikap ko. After kasi ng lagun ko, di ba, accounting assistant ako. In-encourage ako ng wife ko na mag-pursue ng BPO. Pero totoo hindi ako magaling mag-English. Sobrang takot ako Ngayon, paano mag-English. may narap yung mga ganun? Ako, grabe. Grabe katakot-takot na English ang kailangan mo. Hindi naman ako ganun nag-aaral. Pero alam mo yun, pag gusto mo talaga yung bagay, tsatsagain mo eh. Tsaga ako mag-apply. Nag-enjoy ka kuya habang ginagawa mo. Actually, may takot. Hindi ka nag-enjoy eh. Baga kailangan mo. Kailangan mo sumabay sa uso. 'Di ba? Yes. Kailangan mong sumabay sa agos ng buhay. Kasi BPO, yun na yung bago ngayon eh. So, lakasan talaga ng loob pala. Oo lakasan talaga. Hindi naman kasi lahat easy. Hindi naman kasi lahat rainbows na maganda. Tapos thank God talaga, galing rin talaga. Natanggap ako sa BPO, kaso nga lang kailangan pumunta ng Pampanga, which is bagong struggle na naman. Anong taon naman yung 2023, 2024. Basta 1 year, halos 1 year, 1 year and 6 months ako eh. So ayun nga, pumunta ako ng Pampanga, doon ako nag-work. Madalas ka po pala bumabiyahe ng work? Oo, ang uwi ko talaga noon Sunday. Pero yung madaling araw, kasi ang
labas ko ng work 11 p.m. After 11 p.m., syempre wala pang jeep, ay wala pang bus papuntang Olongapo. Nag-aantay pa ako doon, mga 4 hours pa. Daling araw na po. Sa terminal, doon ako sa terminal. Dala-dala ko yung marumi kong damit, dala-dala ko yung laptop ko. Pagod. Pero syempre, family mo, nasa Gapo. Bawal ka naman may jowa ka rin, bawal na ikaw uwi. Tsaka may church ka. Paano mo minanage yung buhay mo? Ganong klase? Tsaga lang talaga. Pero kasi may ano ko sa sarili ko na gusto ko mag-work from home. And yung nakuha kong work, UK yun eh. UK. Tapos sobrang bago sa akin. Sa mga software, sa mga dapat mong gawin, sobrang bago. Nandun ka sa point na hindi mo alam ginagawa mo. Wala nag-train sa'yo. Nandun ka, ginagawa mo. Na hindi mo alam. Pala ay mag-isa. Oo. Tapos madalas nag-work ako. Tapos ko 11. Nakauwi ako 12. Maliligo ako, matutulog ako, gising ako 6. Tapos mag-work ako, pag-aaralan ko yung trabaho ko hanggang pumasok uli ako ng 3 p.m. Pag uwi nyo, aral pa rin ba? Oo, kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung work, hindi mo alam yung kung nasan ka ngayon, hindi ka naman ganun kagaling, hindi mo alam yung accounting. Alam mo, pero hindi ka ganun kagaling. Yun pala ang key. Pag hindi mo pa alam, pwede mo pa siya pag-aralan kahit sa bahay. Oo, hindi. Ang akin kasi tiyaga. Tiyaga. Hindi kasi lahat instant. Hindi kasi lahat madali. Hindi kasi lahat nadadaan mo sa paspasan. May mga proseso kasi yan. Yun yung ginawa ko. Nagpa-process ako, inayos ko yung sarili ko. Kasi may motivation ako. Gusto ko mag-work from home. And thank God, grabe, 3 months pa lang ang work ko. Pinayagan na ako ng client ko na mag-work from home. Diba? Parang nakikita mo someday, you will do din yung ginagawa ng BPO. Katulad to. Actually, hindi talaga. BPO na napasukan ko, yun na yun eh. BPO na siya, pero hindi ko naisipang mag-business. Ba? Pero alam ko kung paano mag-apply, paano mag-ganyan. Pero parang sa akin, okay na muna yun. Kasi maganda naman yung trabaho. Tsaka 35,000 na yung pasahod ko dun eh. Sa BPO yan. Oo. Tapos yung sahod ko lang dati, 12K. Ano? Diba? 12K to 35K. Laking bagay. Grabe. Ngayon naman kuya, anong may advice mo sa mga parang confused sila, hindi nila alam yung direction nila. Pero puno sila ng fear and hesitation. Dami nilang plano pero na-stuck sila dun. Anong pwede mo maging advice sa kanila? Sa akin kasi, personally ako, natuto akong maging matyaga. Yung determinado ka. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mong makamit? Ano ba yung gusto mong magkaroon ka? So yun yung nagdadrive sa'yo kuya. May nakikita ka na gusto mo. Kaya gusto mo rin kasi makatulong sa mga magulang mo. Isa rin yun. Importante po talaga. Isa yun. Tsaka ngayon kasi, kaya rin ako nag-CEO. Actually, hindi ko naman talaga gusto eh. Literal, hindi ko gusto. Bakit po? Di ba? Kapag mga lalo na kabataan. Hindi, actually kasi ako parang ipakwanda. Pero kasi hindi ka talaga magiging handa kung hindi ka magiging first step. Ba? So kailangan po magsimula rin sila. Magsimula ka. Kasi pag di ka nagsimula, you will regret it. Sayang oras. Sa akin kasi time is precious talaga eh. Time is gold, di ka nga. Kaya yung mga bawat araw, kaya ako pag kailangan ko mag-aaral ako. Ganun ka-importante yung pag-aaral sa inyo. Oo kasi hindi mananakaw sa'yo yan. Tsaka yung pag-aaral, kung hindi mo alam yung work, pag-aralan mo. Magtodo effort ka. Hindi mo alam yung mga gagawin. Research ka. Mag-try ka ng mga pwede mong aralin para gumaling ka. Hindi kasi instant. Pero siguro mapapayo ko sa mga taong gusto mag-business. Pag BPO kasi, kailangan mo lang talent, tao. Pero kasi kailangan mo rin talaga, sa akin, naging sandalan ko rin talaga si Lord eh. Kaya dapat may pinaniniwalaan kang something
Totoo. na alam mo yun, na kahit feeling mo di mo na kaya, pero meron kang higher being na ina-acknowledge na di mo kaya mag-isa. Tsaka magkaroon ka rin ng motivation in a way sa akin, family ko, si Rose, jowa ko, tsaka yung sarili ko talaga mag-succeed, kasi walang tutulong sa'yo eh, ikaw talaga yun eh. Lalo na lalaki tayo, hindi tayo dapat magpaka-passive, diba? Ito ko last question. Kung may bibigyan kang advice sa younger version mo na para mas nakita niya yung mga nakikita mo ngayon, ano yun? Siguro enjoy life. Enjoy life talaga. Enjoy life at the same time be more determined sa mga gusto mong makamit. Kasi yes, ako dati talaga I enjoy life, pero hindi ako determinado sa kung anong gusto ko. hindi ko alam yung pupuntahan ko. Siguro yun. Importante talaga na Determination, tsaka yung gustong-gusto mo talaga magkaroon ka ng something na pangahawakan mo talaga. Siguro yun. Tsaka syempre, may Lord ka talaga. totoo Diba? And siguro about sa company na lang ng X-Pro. Ano ba si X-Pro at para kanino sa X-Pro? Sa X-Pro kasi, it's a family for us. Family and also blessing. Family, why? Yung mga tauhan namin, they are family to us. Wala kami dito kundi dahil sa kanila. Importante po pala na tinuturing pamilya yung company mo rin. Yeah. Tsaka kasi pangangalagaan, no? Tsaka Expo kasi for me, family, syempre, at tsaka yung blessing ni Lord. Kasi nagawa ko lahat. Nakapunta ako sa ibang lugar, nakapag-travel ako. Nakapag-disciple ako, fund ako ng mga ministry, na-fund ko yung magulang ko. Naayos ko yung bahay. Diba? Ganda. Very fulfilled yung life. Pero, yun nga, masaya talaga. Masaya. Tsaka, fulfilled yung mga buwan. Alaman ko yan. Mga sagot na mo yan. And, mga makakarinig na ito, marami silang mapupulot. At kung may question kayo kay Kuya Renzo or sa X-Pro, pwede nyo i-comment dyan. Pwede nyo itanong sa amin. So, we happy to help you guys. Kung dumadanas kayo na may hinaharap kayo, whether it's fear, hesitation, or confusion. So, we can pray and we can be sa community, magkatulungan tayo. Yeah. So, thank you Kuya Renzo. And susunod, may part 2 pa yan. Yeah. Ngayon, nagda-drive lang kami. Nagda-drive ako. Yeah. Pauwi na kami ng Olongapo. I'm so glad to be here, Paul, and sa mga listeners. God bless sa inyong lahat. Thank you, Kuya. Yung pangako ko sa Paul, Oo.